morning! Welcome to another vlog. Saturday afternoon, 1 o'clock in the afternoon. Here's the key of the Benz C200. Right. So, ito yung binili natin kahapon sa Starex, sa Hyundai Libis. Change oil dahil today, change oil natin. Yan, yung mga yan. Change oil natin yung Starex namin sa GRC. Balik tayo doon. Tapos hopefully mamaya Charlie is coming here. Yung S-Class naman, dadali niya para pakargahan na namin ng Freon, no? Dahil nakabit na yung bagong compressor or yung surplus. So, update ko kayo later. So, while waiting for Charlie, una na muna tayo with the Starex just to get things going. Ito yun, 2018 Starex, Grand Starex. We got this year, early this year, sa office to. Sobrang sariwa. First owned, 10,000 kilometers. 8,000 actually. Ito nakuha namin. This is a very good van. No? Ayan, 2018. So June na siya for change oil. Dahil January ata yung last sa change oil. So under us, ito yung first time na change oil natin siya. Alright. Here is the inside of the 2018 Starex. Ganda, no? Comparing this to the Grandia short nose, yung isa nating van, di hamak na mas maganda yung harap nito, yung front. Kasi yan, parang kotse pa, hindi parang van, yung putol yung ganon. At least ito mahaba. So much leg space. Nakuha namin to 8,000. Kapit-bahay namin. Ironic, small world actually. Small world. So ngayon nagagamit na ng office, 11,000 na tinatakbo. Ayan. Pero sobrang sariwa, hindi ginamit ng, this is a first owned car. So hindi ginamit dahil masyado rin malaki. So tingnan naman, sobrang sariwa ng loob. Kaya naka-jackpot kami dito. 10-seater. Although sa likod, mas trip ko yung Grandia kasi mas malaki. Tapos may mga captain chair yun. Ito wala. So space-wise, mas malaki talaga yung Grandia. Pero dito yung harap, mas gusto kong umuupo dito sa harap. Tsaka ito, ganda nito. Super lamig ng aircon. Ayan. So this will be the first change oil under us. Alright, on our way to GRC. Balik GRC, Buon Serrano with the 2018 Starex. Love this van. Sobrang comfortable. Nagsabi naman tayo na schedule kahapon, pero syempre kung maraming gawa, waiting ay, mukhang meron. Mukhang sakto lang. Sige, ayos. Silipin ko lang. Waiting. After this car, tayo na. Wala masyadong tao, sakto lang. No? So let's wait a bit. Tapos change oil, mabilis lang ito. So it's 2:15. Ayan, may napasok na sa spot. So sisimulan na change oil. This might be a short video. I don't know kung umabot si Charlie sa bahay. Umabot pa tayo mamaya dito. But for the meantime, unahin natin to. Ito, ilalim ng Starex. Ito naman tulo. Malinis naman. Walang takip. Di tulad ng Benz. Yung Benz nakatakip. So malinis-linis naman siya. Solid to again. This is a first owned car. No? First owner. Second owner na kami. Alright. Actually, first time namin ni Kuya makakita ng brand na to. Ito yung galing sa Hyundai Casa mismo. Ito yung gamit nila. Pero, made in USA. It doesn't look like it's made from USA. Pero, made in USA. So, bahala na. Galing Casa eh. Fuel filter. Bumili na rin ako. Sa engine lang daw yun. Here's the engine for you. I don't know if you can see. Ano makina niya? Malakas naman. Okay naman ang pull niya. Although, compare sa Starex, mas gusto ko yung hatak ng Grandia, yung short nose, no? Pero yung itsura nito, kasi mahaba na, mas pogi talaga ang Starex kaysa sa short nose na Grandia. Ayoko talaga itsura ng short nose eh. Van na van, ito medyo hindi eh. No? Beautiful car actually. Tsaka ngayon day, subok na, test of time. Matagal na sa atin yan sa Pilipinas, so marami nang bumibili. Talagang pampamilya. Komportable ka sa loob. Pwede pang hotel. No? Okay na. Bumili na rin ako ng battery na bago. Medyo tago sa loob. CRDI.
Tapos air filter, bumili na rin ako. Yun lang, basic change oil lang naman. Kasi ginagamit sa opisina to, mga bisita, sinasakay, mga boss. That's why I need to make sure she's in top condition. Kundi pagagalitan ako ng boss ko. Ito pala oil filter niya. Kulay blue. Ang ganda, laki. Grabe, ang laki. Kulay blue. Ganda kulay. Fuel filter. Ganun. Parang mga pan JDM. JDM, ganito na itsura na mas maliliit. Sa Galant, ganito rin pero maliit. Siyempre, yung filter natin, air filter. Ayan. Ayan. So everything this sa kasa, 10,000. Tapos labor dito, probably 500. Ayan, may oil cut sila. Ganda, malinis. Yun. Madumi. Malapot pa. Tingin. Pwede ba? Palitin na rin ha? Oo, palitin na rin. January sa record, January yung huli niya. Inuna ko na para matapos. Hindi ko alam yung history. Ayan, naubos lang yung langis. Pareho yung oil filter, blue. Pag sa peak, ang numero naman po yan, 034. 034? Apo, pag sa peak na, na brand. Pareho sila. Ayan. Comparison. Pareho. Kaya sa kasa tayo bumibili para sure ball. Shell din pala kasama. Ay, maliit. Baka mawala. Buti nakita ni Kuya. Dinikit lang nila kahapon eh. So, sa may drain plug. Didikit yan. Importante yun. Hindi, tutulo yan. Actually, magandang kotse to. Gusto kong ban to. Meron akong ganito actually dati, 2010. Color gold or brown. Pero, yun, pinalit ko sa E150 natin. Kasi I wanted a bigger car pa para kay Clark sa aso natin. Gusto ko yung V8 talaga. Pero to, tuwang-tuwa ako dito. This is a good car. Old oil coming out. Ito maganda, may catch. Linis ang gawa. Ito yung luma, itim na itim. Yan yung bago. Layo. Palitin talaga yan. Air cleaner or air filter. Fuel filter is nandyan. Yan, sa may makina pala. Buti hindi sa ilalim ng tangke. So pinapalitan na rin natin para sure, dahil matagal hindi nagamit yung kotse before 2018, ilang years na rin, more than 5 years. Mas delikado yun yung mga nasa stock na kotse kasi nagbi-build up yung moisture, dumi. Yan. Kaya pinapalitan natin yung fuel filter. By just din na ginagawa, throttle body cleaning, PCB valve, makina. Ayan. Natin, ang nangyari. Doon pa rin siya sa fuel filter. Nakatago ba? Medyo lubog. Kaya nahirapan. Ito yung turo niya. May langis sa loob. Siyempre, may langis yan. Mukhang okay pa naman. Hindi naman madumi. Saka tumutulo pa. Pag barado yan, hindi na masyado tutulo eh. Pero minsan pinapalitan talaga yan. Fuel filter. Dami rin pala laman sa loob. Kahit pa paano. Replacement of fuel filter. May laman. Linis. Malinis naman eh. Ito yun. This part. Ito lang nakakainis sa office. Sa office kasi yan, nagkakatama na dati wala yan. Kasi sa opisina may ginagawang daan.
Hirap talaga. Hirap pag driver. Siyempre, hindi mo naman mabantayan na lagi. So, nakakainis lang. Ako kasi kumuha nito. Nung binili, ako kumuha. So, sariwang-sariwa. Sa bahay pa na may-ari. Sa Glen Meadows nga. Anyway, this is a good car. If you're looking for a van na pugi-pugi, ito, Hyundai Starex is a good option. Mura na lang ngayon yan. Mga siguro 500 to 600. No? Fuel filter in. Ayan. Ayan siya. Okay. Medyo, yung pala, medyo nakatago. Medyo mahirap dukutin. Alright, last thing to do. Lagay lang is, then we're out. Alright, change oil for you guys. So, nilalagay na yung oil. Ayan. Putting the oil, final steps. Then we're out. Ewan ko, maubos lahat yan. So, ayos. 7.5, naubos din. Grabe. The carnage. Naubos din. Anyway, yan. Tapos na yan. So, bayaran na natin. Then, sibat na. Thank you, GRC. Maasahan. Sa may 20th Avenue. Bonnie Serrano, Cubao. Alright, thank you, GRC. 3 o'clock. Dumating kami mga 2. Quarter to 2. Antay konti. Ayan, madaling-madali. Kung dala niya yung parts, mas mabilis. So, ginawa natin. Punta tayong kasa sa Libis Hyundai, get the parts. Then, punta dito sa GRC to install everything, no? So, change oil na siya. It's, nagpapa-change oil ako usually once a year. Depende sa gamit. Or kung more than 10,000 or kung aabot ng 10,000 na, yan, change oil. Pero ako once a year, fully synthetic. Right, tignan natin kung si Charlie nasa bahay. Dahil 5 o'clock nagsasara. So, baka mahabol pa natin yung S-Class na. Tignan natin. She's running great. Parang tumahimik na konti. Happy na siya. Our first change oil. Beautiful car. Ito yung likod ulit. Maganda loob nito. Beige. 10-seater. Tsaka yung aircon nasa gilid. Gusto ko, hindi yung nandito. Pangit yung dito, yung hindi yung nandito, di ba? Yan, gilid. Yan. Driving shots. Super comfortable. Laki na space. Ito. Okay, so Charlie is here. May natin kung abot tayo dun. Kasi mag-asali sila ng 5. Here is the S-Class back. Huling problem nito, yung starter. So, yung may-ari, shout out Carl Edward. Siya yung nag-restore nito actually, ng buong kotse. So, siya na rin yung bumuo ng starter. Kinabit na lang namin. Tapos, surplus compressor. Surplus na to. So, ngayon, kakabit yung mga tubo. Tapos, aircon recharge. So, hopefully, mag-hold. Tapos, yung clutch. Okay na yung clutch. Okay, nakabit na lang. Primary clutch. Nakabit na rin namin. Kasi nawala yung clutch dun. So, ngayon, bago na yun. Meron na. Tapos, yung rubber disc sa propeller, nasira din, nawakwak. So, napalitan na rin. Surplus lang. Pero sa Charlie na nagbo. So, balik tayo GRC. Tingnan natin kung aabot yung aircon free yun, no? Welcome back to the S-Class. So, hopefully, hindi na kami magtulak ngayon. Okay naman na yung starter ata. Okay na yung starter? So, abunin natin yung aircon. Ito na lang. Tingnan natin kung mahabol natin ngayon. Patasin ko lang kasi yun eh. So, although wala naman tao masyado kanina ron. Let's see. 4 o'clock back here sa GRC with the S-Class. So, kakabit tong mga linya. Kakabit muna tapos recharge. Oil recharge. Para matesting kung may leak. Actually, pwede na lang testingin kung may leak o wala eh. Sabon. So, at least nandito na siya. So, malalaman natin kung mag-hold yung aircon. Another problem that we're seeing is yung brakes naglalak. So either may gulong na naglalak dyan, so kailangan ma-release kasi may drag
So medyo nanginginig yung kotse, no? So final steps. So yung isa, ikot mo. Yan, hindi naka-brake yan. Pero yun, dapat ma-free yan eh. So umiipit yung caliper niya. So kailangan mabuksan yung caliper. Ayan, tubings. Surplus compressor, sana ayos. Surplus lang. Ayan, dapat ganyan. Umiikot ng kusa. Isa pigil eh. So yung caliper, naka-stack up. Limited ka. Fittings. Aircon line. Sana okay yung surplus. Ayan. So lalagyan niya ng pressure yung system para leak test. Bula sa mga linya. Kung bumula, may singaw. Ayan, ganun kasimple yun. I-pressure niya yung system. Then yan. Ano, okay naman. Parang wala naman. So that's how you do your leak test sa aircon. So may isa. May isang sumisingaw. Okay sa ibabaw. So, hinahanapan ng o-ring. O-ring dito. Tsaka doon. Saan naman wala, di ba, Fred? Yun yung o-ring. Butin. Kailan natin kung mag-work. Para sumikip. Sana kumasya. Yan. Testing number 2. Pressure system. So, sana this time, okay na ilik na yun. Isa lang naman. So, let's see. Wala nang tao pag ganitong oras sa DLC. Maluwag na. Yun. Wala na. Oh, okay na. Wala na. Kanina bumubula. Meron? Ito, okay na to. Wala na. Kanina malakas yun. Ayos. Tapos yung linya, inaayos yung linya, wiring ng compressor. Kasi pag recharge, mano-mano, hindi machine. Hindi yung machine, mano-mano pa. Kasi yung compressor luma eh. So ita-start na ni Charlie. First time din mag-start to. May linya na. Tapos, nakarekta na sa aircon. So, free yun. Mano-mano. Yun. Tumunog. May kuryente, tumunog eh. Tumunog, buhay siya. Kinakargahan na ba yan? Kinakargahan na pala. At least buhay. Ken, buhay compressor mo. Ayan, lalamig na dapat to. Ba't hard start? Eh, medyo lumalamig na. Automatic ay AC yan. Ito, binaba ko lang. Kaya nga. Ayan, may pumapasok naman. Oil naman. Lagyan ng oil yung compressor. Mano-mano rin. Papasok. Lumalabig na. Ken, may aircon ka na. Malakas. 3, 2. May pasara yung mga kita.
iba lang yung minor nun. Pero yan, malamig na. Okay, may aircon na siya. So sana mag-hold, pero wala namang leak kanina. Hindi natin alam sa evaporator. But so far, ngayon na nag-aircon to after 1 year. Actually 3 years. Hindi ko alam gano'ng katagal ng tambak kay Ken to eh. So Ken, may aircon ka na. Ayos. So paalis na kami 5 o'clock. Sakto lang, mabilis. May lamig na. Oh, nakasarado na yung bintana natin. May aircon na siya, finally. So sana mag-hold. Mukha naman mag-hold. Kasi wala namang leak kanina. Hindi namin alam evaporator. So hinigpitan din yung mga belt dahil maluwag yung belt bago lahat ng belt nito. Final step yung brake. Tapos okay for release na to. Babalik na natin kay Ken. So Ken, may aircon na. Yung fan umaandar din. Na-check nila kanina. Aircon, yung aircon fan. So pakiramdaman namin ngayon pauwi. Malamig naman siya. Alright. So siguro mga more than 3 years walang aircon tong auto, no? Ngayon na nagkaroon. So sana okay yung compressor. Siyempre under check yan, surplus lang. So, nag-automatic naman siya. Nalagyan na rin ng langis, lahat. So checking. Stuck sa traffic. Yabang, naka-aircon kami, oh. Diba? Meron din aircon dito yun sa likod. 80s, pero meron na dito. May lamig din. Diba? Ayos. Ken, may aircon ka na. Yung brake na lang. 5 o'clock. Nakabalik na kami sa bahay. Itong the S-Class is acting up. Ang ingay ng belt. Umiingay yung belt. Pag naka-aircon. So, possible din. May lamig naman siya. Possible din mahina yung pump ng compressor. No? Anyway, surplus lang yan eh. So, I'll tell the owner na lang. Tapos namamatayan din kami. Hindi namin alam bakit. And may vibration na masama. So baka yung propeller kasi, yung rubber disc, ginawa natin last time dahil nasira, di ba? So titignan namin kung yung napalit, surplus lang din kasi pinalit. So double check ulit, no? So the S-Class is giving us problems. Although may aircon na siya, pero hindi kami sure sa compressor. Baka mahina yung Bombay. Right, so that's it for the day, no? For this video. Pain ako. Actually, na-bad trip ako. Kala ko okay na si S-Class eh. Pero this car is giving us problems. Flex, yung disc, pati yung disc durog, nakita niya. Yung kinabit, surplus kasi. Anyway, sira yung disc. Parang sira ulit yung compressor dahil nag-stop siya. So, that's it for the day. Balikan ko na lang yung may-ari ng S-Class na to. Sabihin sa kanya lahat ng sira. Better talaga brand new parts. If kaya, no? Merong brand new ng compressor, tinanong ko na. Asa 20k, more or less. At least yun, brand new. So yung rubber disc sa likod, flex disc. Front? Yung bago palit. Durog? Same nung nasira. Same. So tatanong namin magkano brand new. Anyway, that's it. Thanks for watching. Please subscribe to my channel. Two different levels I cannot relate.